Mga kababayan, may mga isyung hindi pwedeng daanin sa ingay. May mga paratang na hindi pwedeng bitawan na parang ordinaryong opinyon lang. At may mga pagkakataon na kapag ang pangalan ng isang tao, isang religious organization at isang dating pangulo ay idinadawit sa mabigat na alegasyon, isang tanong lang ang dapat unang itanong ng publiko. Nasaan ang ebidensya? Sa naging pahayag ni Attorney Israelito Torion, Chief Legal Counsel ng KOJC at ni Pastor Apollo C. Quiboloy, malinaw ang mensahe. Kung totoong may hawak na patunay sina former Senator Antonio Trillanes at Nicolas Torre tungkol sa umano ay pagmamay-ari ni former President Rodrigo Roa Duterte sa KOJC chopper at airplane, ilabas nila. Hindi insinuation, hindi haka-haka, hindi political soundbite, hindi mukhang obvious, kundi tunay na dokumento, legal proof, ownership records, at ebidensyang kayang tumayo sa harap ng batas. Mga kababayan, dito nagiging seryoso ang usapan. Dahil para kay Attorney Torion, ang isyung ito ay hindi simpleng tanong lang tungkol sa helicopter o airplane. Ito ay malinaw na may bahid ng politika. At kapag politika ang pumasok sa usapin ng ebidensya, dapat mas maging mapanuri ang taumbayan. Sa press conference, humarap si Attorney Israelito Torion kasama ang mga opisyal ng KOJC upang sagutin ang mga pahayag ni na former Senator Antonio Trillanes at Nicolas Torre. Ang sentro ng issue, ang alegasyon na si former President Rodrigo Roa Duterte umano ang tunay na may-ari ng KOJC aircraft, kabilang ang chopper at airplane. Pero ang tanong ni Attorney Torion ay diretso. Ano ang ebidensya? At dito pumapasok ang pinakaimportanteng punto na dapat maintindihan ng publiko. Sabi ni Attorney Torion, hindi sapat na sabihin na mas madalas umanong ginagamit ni former President Duterte ang aircraft kaysa kay Pastor Apollo Quiboloy o kaysa sa KOJC. Para sa kanya, hindi yun legal proof. Hindi yun ownership document. Hindi yun resibo. Hindi yun deed of sale. Hindi yun bank record. Hindi yun registration paper. At tama ang punto niya rito. Dahil sa totoong buhay, maraming tao ang gumagamit ng bagay na hindi nila pag-aari. Pwedeng humiram ng sasakyan, pwedeng gumamit ng bahay ng kaibigan, pwedeng ipagamit ang farm, lupa o equipment, pwedeng magpahiram ng aircraft kung may request, emergency, campaign activity o government-related need. Pero ang paggamit ay hindi automatic na pagmamay-ari. That is the key issue at dito naging malinaw ang depensa ni Attorney Torion. Kung ang basehan lang ng alegasyon ay madalas gamitin, mahina iyon bilang patunay. Sa mata ng batas, kailangan ng dokumento, kailangan ng paper trail, kailangan ng legal proof. Kaya ang hamon niya kina Trillanes at Torre ay simple pero matindi. Kung kaya ninyong patunayan na kay PRRD ang aircraft, ilabas ninyo ang ebidensya. At kung hindi ninyo kaya, bakit ninyo ito sinasabi sa publiko na parang established fact? Mga kababayan, ito ang dapat nating bantayan. Dahil sa panahon ngayon, mabilis gumawa ng narrative. Isang interview lang, isang headline lang, isang viral clip lang, pwede nang masira ang pangalan ng isang tao o organisasyon. Pero hindi dapat ganito ang standard ng public discussion. Lalo na kung ang alegasyon ay may kinalaman sa money laundering, hidden ownership, at posibleng criminal liability. Hindi biro ang mga salitang iyon. Kapag sinabi mong mayroong front, mayroong hidden owner, o mayroong ginagamit na tao para itago ang assets, mabigat iyan. Hindi iyan dapat binibitawan ng walang malinaw na dokumento. At ito ang dahilan kung bakit naging matapang ang pahayag ni Attorney Torion. Sa kanyang paliwanag, para bang sinasabi niya sa publiko, kung totoo ang paratang, patunayan. Kung walang patunay, huwag gawing trial by publicity. At sa puntong ito, malinaw na mas matibay ang posisyon ni Attorney Torion sa usapin ng due process. Dahil sa batas, hindi ang inaakusahan ng unang dapat magpatunay na inosente siya. Ang nag-aakusa ang kailangang magpakita ng ebidensya. That is basic fairness. That is accountability. At iyan ang madalas nakakalimutan sa political discussions. Pero dito mas lalong umiinit ang usapan. Hindi lang basta nagtanggi ang KOJC. Hindi lang sinabi ni Attorney Torion na hindi totoo. Sa halip, naglabas siya ng hamon na siguradong pag-uusapan ng publiko. Sinabi niya na kung mapapatunayan ni Trillanes at Torre na kay PRRD nga ang chopper at airplane, handa ang KOJC na ibigay ang aircraft assets. Pero kung hindi raw nila mapapatunayan,
Pinapapunta sila sa Davao City para linisin ang airplane, helicopter, hangar at maging ang paligid nito gamit ang kanilang dila. Matindi, provocative at siguradong viral. Pero huwag tayong mag-focus lang sa linyang iyon. Dahil ang mas malaking mensahe sa likod ng hamon ay ito. Kung ginamit ninyo ang inyong dila para mag-akusa, gamitin din ninyo ang inyong ebidensya para magpatunay. Yan ang punto ni Attorney Torion. Para sa kanya, hindi pwedeng basta magsalita ang isang public figure, magbitaw ng mabigat na akusasyon at pagkatapos ay hayaan na lang ang publiko na mag-isip kung totoo ba o hindi. Kapag may paratang, dapat may katapat na dokumento. Kapag may akusasyon, dapat may katapat na resibo. Kapag may sinasabing hidden ownership, dapat may katapat na legal proof. Kung wala, lalabas na political attack lang ito. At dito pumapasok ang mas malalim na pagsusuri. Mukhang hindi lang ito simpleng legal question. Mukhang ito ay bahagi ng mas malaking political narrative laban sa KOJC, kay Pastor Quiboloy at kay former President Duterte. Hindi natin sinasabing walang karapatan sina Trillanes at Torre na magtanong. May karapatan silang magpahayag. May karapatan silang maglabas ng kanilang pananaw. Pero kapag ang pahayag ay nagiging mabigat na alegasyon, kailangan na itong suportahan ng konkretong ebidensya. Dahil kung wala, ang dating nito sa publiko ay hindi investigation. Ang dating nito ay political demolition. Mga kababayan, simple lang ang prinsipyo. Kung sinasabi mong ang isang aircraft ay pag-aari ng isang tao, ipakita ang papeles. Kanino nakapangalan ang registration? Sino ang bumili? Saan galing ang pondo? May bank transfer ba? May deed of sale ba? May corporate record ba? May witness ba na may direct knowledge? Kung wala ang mga ito, mahirap gawing matibay na akusasyon ang isang obserbasyon lang na madalas niyang ginagamit. At dito pumapasok ang malaking pagkakaiba ng suspicion at evidence. Ang suspicion ay hinala, ang evidence ay patunay. Ang suspicion ay pwedeng simula ng tanong, pero ang evidence ang kailangan para makagawa ng seryosong conclusion. At iyan ang punto ni Attorney Torion na dapat marinig ng taumbayan. Sa ganitong issue, hindi sapat ang political confidence, hindi sapat ang matapang na statement, hindi sapat ang media appearance. Kailangan ng pruweba, lalo na kung ang pinag-uusapan ay posibleng krimen, pangalan ng dating Pangulo, reputasyon ng religious organization, at karapatan ng mga taong inaakusahan na hindi husgahan ng walang due process. Sa puntong ito, malinaw kung bakit maraming makakakita na mas may bigat ang sinabi ni Attorney Torion. Hindi siya nagtatago sa general denial. Hindi siya umiwas sa issue. Hindi siya nagsabi lang ng fake news at tapos na. Ang ginawa niya, ibinalik niya ang usapan sa ebidensya at iyon ang tamang lugar ng usapan. Kapag political issue, madalas ang labanan ay perception. Pero kapag legal issue, ang labanan ay proof. At kung seryoso ang akusasyon ni Trillanes at Torre, dapat kaya nilang sagutin ang hamon, ilabas ang dokumento. Dahil kung wala pang konkretong ebidensya na ipinapakita, hindi dapat ito ibenta sa publiko na parang napatunayan na. Iyan ang delikado sa political messaging. Kapag paulit-ulit mong sinabi ang isang alegasyon, kahit walang dokumento, may mga tao nang maniniwala. At kapag naniwala ang publiko bago pa makita ang ebidensya, nagiging trial by publicity ang nangyayari. Iyan ang dapat iwasan dahil kahit sino pwedeng maging biktima niyan. Politiko man, religious leader man, ordinaryong mamamayan man, negosyante man o kahit overseas Filipino worker na nadadawit sa maling paratang. Kapag nauna ang akusasyon kaysa ebidensya, delikado ang hustisya. Mga kababayan, ito ang dahilan kung bakit mahalagang panoorin ninyo ang isyung ito hanggang dulo. Huwag tayong basta maniniwala dahil lang malakas ang pangalan ng nagsasalita. Huwag tayong basta huhusga dahil lang viral ang issue. At huwag tayong basta magpapadala sa political noise. Ang tanong natin dapat palagi, may dokumento ba? May legal proof ba? May official record ba? O puro paratang pa lang? Dahil sa huli, ang katotohanan ay hindi napapatunayan sa lakas ng boses. Napapatunayan ito sa ebidensya. At sa ngayon, ang malinaw na punto ni Attorney Torion ay ito. Kung may ebidensya sina Trillanes at Torre, ilabas nila. Kung wala, dapat mag-ingat sila sa pagbibitaw ng seryosong akusasyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Good evening, everyone. I am Attorney Israelito Torion, the Chief Legal Counsel for KOJC and Pastor Apollo C. Kibuloy. Nandito po kami ngayong gabi para po iresponde yung mga akusasyon ni Senator Trillanes, Antonio Trillanes, at ni former General Nicolas Torre. And we have prepared a statement so that everything can be cleared up. And I am here tonight, together with officers of the KOJC, to really belie all the accusations. And I am going to read now our official statement. Distinguished members of the media, fellow Filipinos and friends, throughout our nation's history, under every previous administration, the kingdom of Jesus Christ has freely worshipped and served God without interference. Today, that sacred freedom is under siege. SMNI was indefinitely suspended. Pastor Apollo C. Kibuloy, our beloved founding president, falsely maligned and incarcerated. We survived the June 10, 2024 raid, our day of infamy, and the 16-day KOJC siege in August 2024. We chose silence. We healed. We sought no retaliation. Yet, injustice persists. We are mere whipping boys for political agendas. What is holy has been politicized. Our faith, weaponized. To Trillanes and Nicolas Torre, I extend this challenge in behalf of KOJC. Substantiate your claims that PRRD owns the KOJC chopper and plane. Present irrefutable ownership documents and legal proof here today. If you succeed, and they are yours, but if you fail, as we expect, you have to go to Davao City, cleanse the airplane, including the hangar yourselves, but this time with your tongue. Why? Because your accusations are so grave. This reflects the justice of God, who waits to vindicate the righteous and judge the wicked. The kingdom of Jesus Christ stands firm. We will not yield. Divine justice will triumph. Meron din kaming Pilipino. Deal or no deal ba yung aming hamon po sa inyo? Para po sa maintindihan talaga ni former Senator Antonio Trillanes at ni former General Nicolas Torre, ito po ang Tagalog version po ng mga sinasabi ko. Mga kagalang-galang na miyembro ng media, kapwa Filipino at mga kaibigan, sa buong kasaysayan ng ating bansa, sa ilalim ng bawat nagdaang administrasyon, malayang nakapagsamba at nakapaglingkod sa Diyos ang Kingdom of Jesus Christ nang walang panghihimasok. Ngunit ngayon, ang sagradong kalayaang ito ay sinasalakay. Ang SMNI ay sinuspinde indefinitely. At si Pastor Apollo C. Kibuloy, ang dating executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ, ay maling pinaratangan at ikinulong. Nalampasan namin ang raid noong Hunyo 10, 2024, ang aming Day of Infamy, at ang 16-day siege sa KOJC noong Agosto 2024. Pinili naming manahimik. Naghilom kami. Hindi kami naghangad ng paghihiganti. Ngunit, nagpapatuloy pa rin ang kawalan ng hustisya. Ginagawa lamang kaming pambala at kasangkapan para sa mga agenda sa politika. Ang banal ay ginagawang politikal at ang aming pananalampalataya ay ginawang sandata. Kay Antonio Trillanes at Nicolas Torre, hinahamon ko kayo in behalf of KOJC. Narito ang kasunduan. Dito, patunayan ninyo ang inyong mga paratang na pagmamay-ari ni PRRD ang KOJC assets katulad ng chopper at eroplano. Maglatag kayo ngayon din ng lehitimong dokumento ng pagmamay-ari at legal na ebidensya. Kapag napatunayan ninyo sa inyo na ang mga ito, ngunit kung mabibigo kayo gaya ng aming inaasahan, magtungo kayo sa Davao City. Linisin ninyo mismo ang eroplano at hangar gamit ang inyong dila. Deal? Ito ay sumasalamin
sa hustisya ng Diyos na naghihintay upang bigyang katarungan ang mga matuwid at hatulan ang masasama. Matatag na naninindigan ang Kingdom of Jesus Christ. Hindi kami uurong. Magtatagumpay ang banal na hustisya. General Torre, Senator Trillanes, deal or no deal? And why are we here again? Because in a media interview, ang sabi kasi ni Senator Trillanes, sabi niya, ang non-cover namin yung mga private jet o helicopter na binibili ni Pastor Kibuloy, sa kanya yun, kay Duterte. Kasi, pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner, kaysa kay Pastor Apollo Kibuloy. Kailan niya ito sinabi? April 27, 2026, sa interview niya kay Karen Davila sa Head Start. Now, bakit kami kailangan rumispondi dito? Kailangan naming rumispondi dito kasi napakabigat po ng kanyang akusasyon. He is practically accusing my client, yung aming minamahal na pastor, no? Na siya po ay guilty ng violation ng AMLA law. And in conspiracy pa siya ni former President Rodrigo Roa Duterte. Alam mo, yung violation na yan under the AMLA law, may imprisonment yan, 4 to 7 years yan. Tsaka, meron pa niyang forfeiture of the assets. Not only that, the public officer who will be pronounced guilty will suffer either temporary or full disqualification to hold public office. Imagine that. That is a very grave accusation. So we are here because he is imputing a crime against KOJC as well as Pastor Apollo Kibuloy. Pero kung susuriin natin yung kanyang akusasyon, kung ikaw ay estudyante ng lohika, ang tinatawag noon, non-sequitur. Kasi po, ang kanyang akusasyon daw, na-uncover daw niya, he would give you the impression that he underwent a very clear investigation into the matter ni hindi naman siya ngayon miyembro ng PNP. Pero sabi niya, na-uncover namin. Oh, yung mga private jet or helicopter na binibili ni Kibuloy sa kanya yon kay Duterte, anong proof niya? Ang proof niya, ito, pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner. Prueba ba yun? That is not evidence under the law. Why? Kasi nga po, hindi nga yan picture, hindi yan video, hindi yan testimony na si Presidente Duterte talaga ang bumili. Yun ang ebidensya doon. Kung meron ba siyang resibo na si Presidente Duterte or yung KOJC ang bumili doon, yun ang ebidensya. Ang ebidensya na non-sequitur, it does not follow. Why? Because Pastor Apollo Kibuloy, if you know him, is a very generous man. Matagal na po siya kasi po ang KOJC, napakaraming miyembro ito in 200 countries and in 2,000 cities. Marami pong nagbibigay ng tithes kay Pastor Apollo Kibuloy. And through the years, and of course, may nagkakaroon siya na ngayon ng mga properties yung KOJC mismo. Bago pa nga naging mayor si Presidente Rodrigo Duterte or during the time that he was mayor in the early years, may helicopter na po si ang KOJC. So, to accuse President Rodrigo Duterte as using Pastor Apollo Kibuloy to be a vehicle for money laundering is really a below-the-belt accusation. His usage, now we are not agreeing, we are not conceding that President Duterte may have used it because indeed, he was able to use it especially during the campaign. Okay? Pero yun po ay nature talaga ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung may maghingi sa kanya ng pabor, kaibigan niya, edi pagbigyan niya kasi kinakailangan. At hindi lang yan. Pag may mga calamities noon, nagpapahiram din si Pastor Apollo Kibuloy ng kanyang, ng kanyang helicopter. Pag meron ding mga government functionaries na kunyari hindi available yung mga government helicopters at nagre-request kay Pastor Apollo Kibuloy, binibigyan niya ng tsansa na makagamit kasi kinakailangan yun ng kanyang mga kaibigan at ng gobyerno. Kasalanan ba ni Pastor Apollo Kibuloy kung ang nature niya or yung KOJC are by nature generous talaga? At may proof ba siya na kay Pastor Apollo Kibuloy ba talaga yun? Kasi nga po, ang KOJC ay may separate and independent personality than Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nga po, ngayong gabi, kinaklaro po namin dito ngayon, no? Kung mapatunayan niyo po, Senator Trillanes, kasi si General Torre din,
agree din sa Manila Times. Nandun yung kanyang report doon sa Manila Times. At ang banner story pa ng Manila Times, Torre echoes Trillanes claim Kibuloy became Duterte money laundering front. Ano ang kanyang ebidensya? Ha? Ang ebidensya niya dito, according to him, no? We do not need a big investigation to see the obvious. If Kibuloy's followers were really very strong and very many, why was it not seen on the ground? And he was referring to the siege of KOJC. Ganito kasi yun. Hindi po ebidensya na nung pagpunta niya, when he violated the religious and property rights of KOJC, na hindi pumunta yung mga miyembro, sino bang gusto magpunta niyan? Oh, 5,000 policemen to arrest one person principally and 5 others. No? Hindi naman terorista si Pastor Apollo si Kibuloy, he is a man of God. Pero tingnan mo sa kadami niyan. At saka may reputasyon pa si General Torre. Ang rinig-rinig kasi days before, months before, gusto na niyang salakayin yung KOJC. Nakipagkita pa nga siya sa akin eh. Nagpakita pa nga siya ng picture sa akin yung isang building na parang natunaw. Parang implying na baka ganun daw ang mangyari daw sa KOJC. Ang sabi ko naman, wag naman ganun, sir. Oo. Ang may reputasyon niya, matapang daw siya masyado. At kung gusto kang hulihin, hulihin daw. Yun ang reputasyon. At saka napakapangit daw niya. Yun ang reputasyon. Eh nung nagkita naman kami, hindi naman siya ganun kapangit pala. May pagkagwapo din naman pala siya. Pero yung reputasyon niya, na napakatapang daw niya, of course, that caused a ripple effect to the member. Sino pa bang gustong magpunta doon? Na yung kanilang leader, na respetado masyado, not only in the Philippines but in the entire world, ay sinalakay niya nga how much more yung mga miyembro na mga ordinaryong tao lamang. More than 70% of the members, 7 million members of KOJC are ordinary persons. Although we should also admit na may mga mayayaman din. Oo, na mga negosyante rin. Oo. Kaya nga, huwag kayong magtaka kung yan ang ngayon pagmamayari ng KOJC. Kasi nga po, that is a product of hard work, that is a product, gift from the Lord Almighty, so huwag niyo dapat questionin yan. Kaya balik ako doon sa aming hamon. Sir, General, wala pong personalan ito. I have to be here in order for you to understand. Senator Trillanes, wala ding personalan po ito. You have to understand that you are accusing Pastor Apollo C. Kibuloy of grave crimes with penalties of imprisonment, with forfeiture of assets, and with perpetual disqualification to hold public office, including former President Rodrigo Duterte. Inakusahan mo rin ang KOJC of committing a crime. And why did KOJC allow that to happen? These are grave crimes. Kaya nga po, ang amin namang sagot sa inyo, patunayan ninyo, simple lang. Prove it with clear evidence now. Present your evidence, clear evidence, linking President Rodrigo Duterte to the acquisition of the helicopter and airplane. Kasi if you can prove it, nandito po ang mga officer po ng KOJC. Okay. Nandito po ang aming, dito po sa aking left side, si Ma'am Neng Lisada. Officer po siya ng KOJC. Ma'am Neng, tanungin kita. Papayag ka ba, pipirma ka ba ng dokumento na ibigay mo kay Senator Trillanes at saka kay Nicolas Torre kung mapatunayan nila na kay Presidente Rodrigo Duterte yung mga eroplano at helicopter? Papayag ka? Deal or no deal? Go ahead. Deal. Walang atrasan. Ayun. Dito naman sa aking right side. Klaruhin natin ito. Officer din. Isang high officer. Kilala ninyo palagi sa SMNA ito. Si Ma'am Nori Cardona. Oh, Ma'am Nori, being an officer of the KOJC, would you sign a document transferring your precious assets such as the helicopter and the airplane to former Senator Antonio Trillanes and Mr. Nicolas Torre, Mr. na siya ngayon kasi hindi naman siya general, to Mr. Nicolas Torre, i-transfer niyo sa kanya pag napatunayan nila ngayon na kay PRRT daw yung mga assets na yon. Deal or no deal? Deal. So anytime na mapatunayan nila, pipirma kami. O yun. Ha? Anytime na mapatunayan nila na kanila kay PRRD yung mga eroplano at helicopter, inyo na yun, sir. At least, meron kayong helicopter at eroplano. Nakasakay na ako ng helicopter. Maganda nga. Oo. Pero, kung hindi ninyo mapatunayan po, ito naman. Walang personalan ito.
grave masyado yung accusations ninyo. Ito naman hingi namin. Pwede tayo magpermahan ng kontrata dito. Kung pupunta kayo dito, gawa kaagad tayo ng kontrata, perma tayo. Or kung hindi kayo available dito, i-inform nyo lang ako, pupunta ako dito, perma tayo ng kontrata. Kung hindi nyo ma-prove na kay PRRD yun, didilaan ninyo. Dila Anong? Dila. Yung hangar ng KOJC, pati yung eroplano kung may makita kayo doon, at saka helicopter. Fair ba yan? Fair yan. An eye for an eye, a tooth for a tooth. That's biblical. Hindi nga yan, mabuti nga yan, magdila lang kayo, hindi kayo makukulong eh. Hindi kayo ma-forfeit yung mga assets, hindi mawala sa inyo. Dila lang yan. Dala ka lang ng tubig. Okay na yan. Napakagaan talaga niyan. So kung ready po kayo, ready kami anytime, but give us at least 3 days notice kasi gusto ko talaga nandito para magpermahan tayo ng kontrata sa harap po ninyo. Walang personalan po. You accuse my clients of grave crimes and I have to likewise make this press conference very serious so that you will know and understand that we are likewise serious in hurling this challenge to you. Maraming salamat po at sana maintindihan ninyo bakit namin ginawa ito.